Anyway, ayan na nga. So, ito na yung tungkol sa Unitae. Yung Unitae ngayon, Unitae, hindi naman pala, mga ano naman pala to. Mga Pinklawan ay hindi na sila magkasundo sundo din. BMB Robin, salamat po. Sa after this balita, kikwento ko na sa inyo yung 10 million na tatanggap ko, ha? Takbo siyang mayor ng Naga. Alam niyo na meron ng disclosure kung ano ang sa kanyang preference. Pero pinag-uusapan pa rin. Grabe ito, puti na rin pati yung kilay niya. Grabe. Ito, yung ano kaya niya, puti na rin. Namin na sumama siya. Pero we will respect her preference. Samantala ang Makabayan Block naman bumubuo rin ng kanilang senatorial slate. Bukas daw silang makipag-alyat. Makabayan Black bubuo ng Senato. Alam niyo kung bakit ang lakas ng loob ng mga animal na to? Ha? Kasi ito lang yung administrasyon na todo ang suporta sa kanila. Totoo. Ito lang yung administrasyon na sinuportahan talaga sila. Kaya feeling nila malakas na sila. Kaya isipin mo, gagawa talaga sila ng sarili nilang Senate slate. Bulok na kayo eh. Sa mga tunay na oposisyon. Lahat kinakausap kasi syempre kasama yung Liberal Party kasi marami rin kaming mga parehas na magkakatulad na mga mga issues na tinitindigan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, ha. So, magkakasundo daw, susubukan mag-unite na mga Pinklawan, mga Pinktae, at saka na mga Makabayan Tae, di ba? Makatae. Makatae Black, yon. Pagsusubukan nilang pagsasamahin, unity. Sana naman kaya pupulutin itong mga animal na to. Hindi, pero tingnan natin. Kasi, basta tayo, sigurado tayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, tae na sila. Ibig sabihin, nung panahon ni Pangulong Duterte, kinikwento ka sa amin ni Ka Eric, talaga nabawasan sila ng todo-todo doon sa kamera. Talagang humina sila. Alam mo yun ang pinag-uusapan namin ni Ka Eric nung magkasama kami. May mga hindi lang kami pwedeng ikwento tulad doon pinag-usapan namin si Morales at si Maharlika. Hindi na namin pwedeng ikwento sa inyo yun kasi nangako ako sa kanya, hindi ko sasabihin ko ano yung niya eh. Sinabi niya sa akin eh. Di ba, Boss Dada, hindi ko pwedeng sabihin. Yun ang usapan namin eh. Gentleman's agreement na lang, banat bay, ha? Basta ako, banateros ako. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi naman ako madaldal. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi ko kakwento yung mga sinabi mo tungkol kay Maharlika at kay Morales. Oo, sabi ko. Parang sinabi sa akin ni Boss Dada eh. Ay na kasi kayo, mag-inuman kayo eh. Nilaglag kita, Jojo, dito. Pakinggan mo na lang sa simula. Ayoko nang ulitin eh. Anyway, ito. Nalasing kasi, nga eh. Ang pinag-usapan doon ay doon lang, ha? Jojo de Guzman at Boss Dada. Ano ba tawag doon? What stays in Lang Kwai Fu stays in Lang Kwai Fu. Tama ba yun? Lang Kwai Fu nga ba yun? Doon lang yun, di ba? So si Dad. Malupit si Jojo, no? Di ba? Malupit, no, Boss Dada? Grabe, umaamoy-amoy. Lakas ng pangamoy ni Jojo. Easy. Ito, talay natin, ha. Ito na nga, pag-usapan na natin, ha. Pag-usapan na natin itong mga bagay-bagay, ha. Okay. Pag-usapan na natin, no. Ito, aaminin ko na sa inyo, binayaran ako. Hindi ako binayaran ng 5 million. 10 million. Tapos, ibinigay ko na kay Boss Dada yung 1 million para ipamigay sa inyo, ha. Spencer, Jojo, Buster, Jay. Inabutan ko si Boss Dada ng 1 million, ha? Para meron kayong balato. Kasi may 10 million daw ako eh.
Kapag hindi kayo binigyan, sisihin nyo siya, ha? Anyway, ganito. Okay. Ganito kasi yan, ha? Mga kababayan. Nung una, sanay na kasi kami ni Boss Dada sa mga ganyang balita, yung bali-balita na binayaran ng Banateros, binayaran ako. Kasi ganyan din nangyari. Remember, nung nag-Japan kami, ganyan din po nangyari. May kwentuhan na binayaran, kaya nakakapasyal yan. Para kasi sa kanila, pasensya na ho sa term, ha. Sorry naman po sa term, ha. Kasi yung mga vlogger nila, squatter kasi. Wala akong magagawa. Hindi ko naman kasalanan yun. Hindi ko naman sila dinidiin doon. Diba? Kasi yung mga vlogger, kasi yung balita ko, ang nagkalat daw nito, yung mga tansu vlogger. Okay? Kasi yung mga tansu vlogger, yung mga yan, mga patay gutom kasi yan. Hindi ho sila nakakapunta ng ibang bansa hanggang hindi sila bibigyan ng pera ni Tamba. Yun ho talaga ang katotohanan. Kaya tuloy, ina-apply nila sa amin na pag nakapunta kami ng ibang bansa, nakakapag nabayaran kami. Ang pinagkaiba kasi, may mga trabaho kami at may mga, hindi naman ho kami sa mayaman ni Boss Dada. Nagkataon may mga ipong kami at hindi naman po kasi kami palamunin ng mga politiko na tulad nila. Sila, wala naman talaga silang trabaho, kaya nga mukha silang tanga mag-vlog eh. Kasi sila naman, mga wala naman talaga, mga ano yan nasa kalsada nagbablog. Tapos nung wala na magawa sa kalsada at mainit, nag-vlog sa bahay. O, mga walang pera, tuloy, pagka nakikita kami nasa ibang bansa, naiinggit. Sandali ho, alam nyo ba na si Dada nga, tsaka ako po wala pa ang vlogging, pabalik-balik na po kami ng Japan. Pabalik-balik na po kami ng Hong Kong. Normal na ho sa amin yun. Pag natatay ako, punta ako ng Singapore. Pag naiihi ako, punta ako ng Thailand kasi wala na mga etid sa mga tao doon. Hindi totoo, hindi ko siya nag-ano, pero totoo po kasi yun. Yun kasi pinagsimulan yan eh. Hindi ako nagyayabang, ha? Hindi ako nagyayabang. Ito po'y realidad lang. Mamita, Telma. O pag-usapan na natin ulit yung mga kapalpakan ng gobyerno. O baka naman sabihin nila bayaran pa tayo ng China, ha? O sige, kontrolado na daw ng China ang mga iba't ibang sektor ng bansa, sabi ng AFP. O chismis na naman yan. O sige, pasok. Ano ba tong balitang are? Napasok na rin daw ng China ang education sector, media at maging ilang vlogger na latang pro-China ay sa Armed Forces of the Philippines. Mabigat na aligasyon daw yan at kung totoo nga, dapat maglabas ng ebidensya ang AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa. Again, kahapon nagsalita yung pare na dinidemonize yung mga Chinese. Ito naman ngayon, si Browner, sinasabi niya na yung mga Chinese daw, pinapasok na daw yung mga ibang sektor daw ng bayan natin. O sige, pakinggan pa natin. Trying to influence various sectors of our society. Anak ng tinapay kayo. Nagagalit kayo that the Chinese people or the Chinese are infiltrating iba't ibang sectors, pero pumayag kayo sa siyam na EDCA ng mga kano. Galit na galit kayo na yung mga Chinese, kung let's say for example, totoo yung intel mo, ha, galit na galit kayo sa mga Chinese na pumapasok na sila sa iba't ibang sektor ng bansa. Puta, pinayagan nyo nga yung US na makapasok dito sa Pilipinas, magdala ng mga missile. Mantakin mo, pinagdala nyo ng mga missile. Nagsalita si Vladimir Putin, ibinisto kayo na pumayag kayo na magpapasok kayo ng mga missile dito sa Pilipinas. Anak ng tinapay, bakit nyo ginagawa sa bayan natin yan? Gusto nyo ba talagang mamatay tayo sa gera? 17 na ang EDCA site, ang dami, ha? Oo, pero let's say yung Siyam lang. Siyam na EDCA site, pumayag kayo pumasok dito. Tapos may intel kayo, pinapasok na. Pinasok na tayo, matagal na. Matagal na tayong pinasok ng mga Chinese pogo at saka ng mga Amerikano.
Inan tong mga nasa gobyerno parang mga loko-loko na eh. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Hindi nga kayo nagagalit sa Rappler. Yung Rappler, funded ng international entity. So pinasok na ng mga Chinese ang media. Ang inang iyan. Anong ginagawa nila sa media? Sa bibig na mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanggaling na hindi lang daw West Philippine Sea ang napasok ng China. Sabi ko na, bobo to si Sosi mo eh. Para sa depensa lang naman ang EDCA site. Tanga. Tang-ina. Depensa kanino? Sosi mo. Putang ina, sabi ko na nga ba, bobo to eh. Sabi ko na nga ba, tao to ni Tolonges eh. Para sa depensa lang naman ang EDCA sites. Bakit meron tayong missile kung para sa depensa? Kung para sa depensa ang EDCA site, dapat ang dalhin nila dito, Pananga. Bobo ang putang ina. Hoy, Sosi mo, sana pinaputok ka na lang ng Sana pinaputok ka na lang ng tatay mo sa kumot. Sabi niya, hindi naman nangaagaw ng teritoryo ang Kano. Kasi nga, hindi sila mga agaw, kusa nating binigay, bobo. Putang ina niya, depensa sa mga Chinese. Kung gusto mong dumepensa sa mga Chinese, kailangan Iron Dome, sabi nga ni Jeffrey. Sana ang dala ng mga Amerikano dito, walang bala, yung mga Panangga, ganyan, depensa lang pala eh. Gusto nyo palang depensa, di sana yung Pilipinas, pinatayuan nyo ng bakal na dingding. Bobo mo. Putang ina mo ka. Magko-comment ka lang, pantanga pa. Puta pang depensa. Ba't hindi ba nila kayang dumepensa sa Pilipinas nang wala silang EDCA site dito, kung di ka ba naman Tolonges? Kung pandepensa, di sana nilagyan nila ng kulambu yung buong Pilipinas. Depensa sa lamok. Anong depensa sinasabi nitong tanga na to? Hindi naman daw nang agaw ang mga Amerikano hindi daw nang agaw ang Amerikano ng teritoryo. Natural, ibinigay natin eh. Siyam na EDCA yun, alam mo ba yun? Bobo talaga. Paano natin binigay sa mga Kano ang Pilipinas? Tangina mo, ikaw na nagsabi, may EDCA dito. Alam mo ba na yung EDCA site, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok yan. Once na nagtayo sila ng kampo, puta kanila yan. Subukan mo, Sosi mo, umakyat sa bakod ng American Embassy. Babariling ka. Kasi lupa ng Kano na yan, considered as teritoryo na nila yan. Hindi mo na yan pwedeng pasukin, Tolonges. Pangamputin. Pang-ina, no? Alam mo, di ko talaga maintindihan saan nanggagaling yung mga utak nitong mga tanso, no? Tsaka nung mga dilamam tae. Sobrang bobo, no? May mga tanga, puta, mayroong ipis, mas bobo pa sa ipis. Diyos ko, ibig sabihin, binigay natin sa mga Kanuyan? Hindi. Kaya nga meron sila dito niyan eh. Tanga-tanga ka ba? Nakita mo ba may EDCA sites na siyam? Ano yun, hindi natin binigay? Putangin na. Bakit nasa kanila? Pakahina, no? Ibang klase. Meron pa siyang section 17. Taga section 17 kaya wala kang alam eh. Ituloy na natin tong sinasabi nitong si Browner. Kundi pati iba't ibang sektor gaya ng media, negosyo, education sector at mga LGU, tina-target na rin daw ng Beijing. Ayon sa AFP, isang tinatawag na United Front Works ang strategy ng China para makapasok sa ating bansa. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vloggers po. We were informed na merong mga unified front works that CCP is doing. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vlogger.
Ina, nanonood kayo ng vlog, ha? Ano ba yung CCP? China Communist Party? Ano ba, pro-CCP agenda ng mga vlogger? Sino ba yung mga vlogger na na pro-China? Kasi po siya naman Colonel Francel Padilla. Hindi naman po kasi pwede na ayaw namin ng gera. Ano na kagad kami? Pro-China na kami? Hindi. Pwede bang pro-Philippines kami? Kasi ayaw nga namin ng gera. Pwede ba yun? Parang pag sinabi kasi, alimbawa ako, di ba, nandoon tayo sa Macau nung nakaraan. Bilib na bilib tayo. Ang ganda talaga nitong tulay na to. Sana magkaroon din tayo nito. Alam mo, kung hindi nang pinigilan yung mga projects ng China. Sana may ganito na rin. Ano yung pro-China na tayo? Ganon? Treacherous na yon? Treacherous na yon na tayo ay traitor na sa bayan? Ganon? Nangarap ka lang na magkaroon tayo ng mga bagay dahil alam naman natin ganda-ganda sa China? O ano na yon? Traitor na tayo kagad nun? Diyos ko naman, madam. Oo, Diyos ko naman. Pwede bang ayaw lang po namin ng gera? Kaya ayaw namin inaaway niyo yung China? Tsaka mga kapatid natin yung mga Chinese na yan. Kaya nga may binundo tayo, pinakamatagal, pinakamatandang 500 years old. Pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Yung Chinatown natin. Kasi nga kasama na natin yung mga yan, mga kapatid natin yan. Utangin na, ano bang lupa ang inagaw sa atin ng mga yan? Oo, samantalang pumapayag nga tayo na may mga lupa ang mga kanu dito. Puta, yung mga Chinese, wala namang inagaw sa atin yan. Yun namang nabuong isla nila dyan sa gitna. Hindi lang sila gumagawa niyan. Vietnam may ginawa na rin. Malaysia may ginawa na rin. Brunei, lahat yan. Diyos mio. So, nagpapakalat nga po sila ng maling impormasyon. Nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang nagpapakalat ng maling impormasyon, parang kayo eh. Napasok na nila ang ganito, ang ganito, ang ganito, ang ganyan. Anak ng tinapay. Tapos biglang may 9 EDCA sites tayo. Hindi nyo nga naglilinaw eh. Wala pa kayong sinasabi. Wala pa kayong kahit denial man lang nung sinabi ni Vladimir Putin na may mga may mga missile na dito mga kano. Wala kayong say tungkol dun. Kung ano-anong inaatupag nyo. Patunayan nyo na wala. Bisitahin nyo yung mga EDCA sites at kung meron, palayasin nyo dito yung mga gamit na yan. Diyos ko, sa sarili nating bayan, hindi nyo alam kung anong lumalabas at pumapasok mula dyan sa mga EDCA sites na yan. Para labanan ang umano'y disinformation campaign ng China, naglunsad na rin ng information drive ang AFP na tinawag nilang Mulat. Gagamitin nila ito para sa transparency awareness. May bago na naman, mulat. Puta, pang-addict yan mulat Walang hiya Walang hiya, mulat. Mulagat. Sa ganyan yung mga ganyan yung mga adik Laging mulat. Hindi ba? Diyos ko. Usus. At strategic communication para sa isyu ng agawan ng teritoryo. Wala pa namang pahayag ang Chinese Embassy sa alegasyon ng AFP. Habang ang sabi ni Sosimo, wala. Ngayon pa lang sila ng ano nga inagaw sa'yo? Sosimo, ano ba inagaw sa'yo ng Chinese? Yung asawa mo. Ang bobo mo kasi. Kung bawas-bawasan mo yung katangahan mo, baka hindi ka iwanan ng misis mo. Ano ba, sino ba inagaw kasi sa'yo, Sosimo? Bakit di mo paalisin ang missiles sa EDCA sites? Depensa yan. Bakit mo papaalisin ang missile sa sa EDCA sites? Depensa yan. Putangin na mo. Sosimo, sobrang bobo mo, promise. Kailan naging depensa ang missile? Kailan naging depensa ang missile? Alam mo ba dalawa lang yan? Dalawa lang sa basketball, isang opensa, isang depensa. Okay? Ang una, yung opensa, ikaw may hawak ng bola, isushoot mo dun sa butas. Yung pangalawa, depensa, pipilitin mo, hindi nila ma-shoot sa butas yun.
Di ba? Ganun yun, depensa at saka opensa. Kailan naging pang-depensa ang missile? Ang missile, ginagamit po yan pang-opensa. Tanga. Sabi ko nga sa iyo, kung talagang ang pakay nila depensa, puta na, tayuan nila ng Great Wall of Philippines. Yung buong Pilipinas, lagyan nila ng bakal na kasing kapal ng mukha mo. Tapos palibutan nila na ganoon, pati araw hindi makapasok. Ganun ang depensa. Pero ang missile, putang ina, sumasabog yan. Di offensive, ano yan? Offensive na kagamitan yan, tanga. Bobo ang putya. Alam mo ba na for the longest time, ang mga Japanese, bawal silang magmay-ari ng mga gamit pang-opensa? Alam mo ba yun? Ha? Ang pang-depensa, missile interceptor, tama. Andendinyo o kaya bubong. Bubong na kasing kapal ng mukha ni Trillanes, ganun. Ganun ang pandepensa. Pero putay na, kung meron kang pana, hindi yun pandepensa, pang-opensa yun. Putay na to. Hoy, sosi mo, tigilan mo na yan, ha? Kung ano man yang iniinom mo. Oh, pasalo nga sa missile ng China. Pansalo, tanga, di sana kung pansalo, di sana batya yung binilagay nila dito. Tayo na mo, sosi mo, bobo mo. Ano yung pansalo sa missile? Missile din? Gago? So may missile na ganyan, sasabugin mo na missile? Napaka-asintado mo naman. Tanginan to, bobo. Oy, sosi mo. Oh, ginang-ginang niya, itago mo na yung susi mo. Oh, para umuwi ka na. Paano mo alam pang-opensa yan? Gago. Tanginan mo ka, missile nga eh. Meron bang missile na pang-opensa? Ano yung pagsabog ng missile sa ibabaw, nagkakaroon ng panangga, ganun? Tanga ang puta. Alam mo to, kakapanood mo ng Netflix yan eh. Gago, hindi totoo yun, yung missile, tapos papasabugin mo rin ang missile. Tangin na ano ka, si One Piece. Tanginan to, bobo. Sige na, tuloy na natin to ituloy na natin to si Browner. Department of Education naman, pag-aaralan daw muna ang issue. Kung ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman ang tatanungin, nakaalarma raw ang aligasyong napasok na rin ng mga media organization. Dapat maglabas daw ng matibay na ebidensya ang militar dahil malaki ang implikasyon ng mga sinabi ng AFP sa mga mamamahayag. Let's say there are some columnists. Di, alam mo, totoo yan ha. Kailangan AFP magpakita kayo ng ebidensya. Salita kayo ng salita na ganyan, tinatakot nyo tao. Tinatakot nyo tao eh, na napasok na tayo ng China, napasok na, putangin na, kanina pa ako nag-iikot dito, wala naman ako makita. Anak ng tinapay talaga naman oh. Diyos mio. Oo, dapat pigil-pigilan ninyo ang pagkakalat ng mga ganitong balita kasi fearmongering ang tawag dito. Tinatakot nyo mga tao na tayo'y masasakop na. Siguro, piniprepare nyo talaga yung mga isip ng tao para dun sa gera. Dito sa Pilipinas na pinasok na tayo, kaya kung may gawin man ang mga kano, dito sa Pilipinas, ano yan, dahil tulungan tayo niyan, ang bobo nyo naman. Sinabi na nga ng mga eksperto na yung Mutual Defense Treaty ay hindi po assurance that the Americans will fight alongside with us. Hindi daw po yun ganun. Kailangan pa daw ng matinding deliberasyon para para diyan sa sa issue natin diyan sa South China Sea. Or para ma-activate yung Mutual Defense Treaty na yan, ay kailangan pa ng Kongreso, approval ng Kongreso ng Amerika, ng Senado ng Amerika, ganun. So nakakatakot talaga to. O lalo na ngayon, yung sinabi ni tawag diyan,
ni Vladimir Putin, ni Vladimir Putin, sabi nga ni Mike Abe. Sabi ni Vladimir Putin, ayan daw si yung mga pumayag ang Pilipinas. That's really dangerous. That's a dangerous act na pumayag kayo na magpasok sila dyan ng mga armamentes, because pag nabaliw ang mga Chinese, putsang ina, tapos pinasok yan at pinagtitira yung mga yan, yung mga missile silos na yan, patay tayo dyan. Oo, maniwala ka. There may be some siguro thought leaders who have parang alternate views on the issue. Pero does that mean infiltrated sila ng China necessarily? Usually ito. Alam mo, napakahina natin. Imaginein mo, we have our border security, we have billions and billions of intel funds. Lahat ng mga sektor ng gobyerno, merong mga bilyones na mga intel funds. Para umamin ka that na-infiltrate tayo, ibig sabihin wala kayong kwenta sa militar. Ibig sabihin, inaamin ni Browner na mahina ang mga sundalo natin, na mahina ang intel natin, kaya napasok yung mga ahensya ng pamahalaan natin ng mga sleepers. Mga sleeper cells, mga spy, napasok na daw tayo. Ibig sabihin, Browner, the fact na inamin mo yan, under your leadership, nakapasok yung mga yan, dapat umalis ka na dyan. Mag-resign ka na, o kaya kung meron man, may nakita ba kayo sa US na umamin sila na napasok sila? Nung nangyari yung love virus sa Pentagon, umamin ba sila kagad? Di ba hindi? Tinatry nilang i-conceal yun. Kahinaan mo yun kapangitan ng Pilipinas yun Kabubuhan ng intel nyo yun Mantakin mo na nakapasok sila dito nang hindi natin namamalayan, samantalang bilyon-bilyon ang pondo ninyo. Pagdating sa mga intel funds ninyo, bilyon-bilyon, tapos nalulusutan pa rin kayo. Ibig sabihin, dapat wala na kayo dyan sa posisyon. Tama? Parang umamin ka na mahina ang depensa namin. Mahina ang depensa namin, nakapasok na po sila. Pucha, Browner, pumalpak ka. Inamin mo na pumalpak ka, ba't nandiyan ka pa? Diba? Garsky, totoo, diba? Di ba Garsky? Totoo, di ba? Di ba Garsky? Ikaw ba amin ka na tinaihan ka sa ulo ng misis mo? Halimbawa, nagiinuman kayo, pre, balita ko Balita ko, iniwanan ka ng asawa mo sa kapitbahay niyo Seaman Di ba ikaw i-deny mo yun? Hindi pinalayas ko yan. Hindi ko na mahal yan Di ba ganun? Ganun ang gagawin mo. Ito hindi Pucha, siya pa ang nagkwento kung papaano siya niloko ng misis niya. Inano ko. Yung misis ko kasi ganito Araw-araw pumapasok sa trabaho, yung pala siya pinapasok. Di ba saan ka ba makakita ng hepe ng sundalo sasabihin na napakahina natin? Napasok na po tayo. Pucha, kung ako, alam mo, sabi ko nga, kung ako talaga ang chief executive, si Bongbong, tinagpapalitan ko lahat tong mga to Sasabihin ko, Browner, ano sinasabi mo? Hindi po napasok na po. Puta, ba't minimedya mo? Itago mo yan, classified yan. Puta na. Alam mo ba yung Born series, yung Born Ultimatum, Born Supremacy, Born Legacy? Alam mo ba na yung yung pelikula yun, umiikot lang yun doon sa isang tao, si Webb, si Jason Webb. Si Jason Webb. Hindi yan hindi yan si Jason Bourne. Si Jason Bourne, yung pangalan niya, apelyido niya talaga, Webb. So itong the whole story na to, mantakin mo ilang pelikula yan, 5 part yata yung hayop na series na yan ng pelikula. Umiikot lang yan doon sa sa itinatago nilang information tungkol sa isang operation
Yung Operation Black Hawk, Black Mamba, mga ganyan, di ba? Tinatago nga nila yan para hindi lumabas, mag-leak yung information sa tao na may mga ganyang operations. Identity lang nung isang tao to, ha. Gusto nilang patayin itong mamang ito dahil nag-iisa na lang siya na buhay na produkto noong ano na yon. Produkto nitong tawag dyan, operation na yun. Kaya gusto siyang mamatay para totally ma-shutdown na yung operation na yan dahil siya na lang yung buhay. O ngayon, hinahanap lang niya kung ano saan nagsimula kasi naging makakalimutin siya, ganyan. O hinahanap lang niya kung ano yung totoong identity niya hanggang sa dulo nalaman niya lang na kung sino siya, sino yung tatay niya, ba't ba talaga siya ginanon, bakit siya binrainwash at naging robot na yung utak niya. Lahat na ipagawa ng Amerika gawin niya, di ba? Blackbriar, may mga ganyan eh. Di ba? Rabbit's foot, may mga ganun. So ibig sabihin, yung ibang bansa at even sa pelikula, merong mga information that they are keeping to themselves. Tapos nagka-quality control sila. Tapos tinitrace nila. Pag na-trace nila, huli, hindi nila yan ina-announce sa media. Dito ka lang makakita ng opisyal ng sundalo na sinasabi nila na na-infiltrate tayo. Ibig sabihin, mga tanga kayo, magsilayas na kayo dyan. Ganun yun. So para lang masira ninyo yung image ng China, pinagmamalaki nyo pa na napasok na tayo ng mga Chinese. So ibig sabihin, mahina talaga ang depensa natin. Therefore, dapat buwagin na kung ano man yung dapat buwagin yan. Nakakahiya kayo. Siguro naisip niya, oo nga no. Oo nga no, tama yung sinabi ni Boss Dada. Parang puta, niloko ko ng misis ko tapos pinagkalat ko pa. May i-announce nga po pala ako sa inyo. Siguro napapansin nyo, wala na yung misis ko. Kasi tinaihan niya ako sa ulo. 3 sa mga kaibigan ko ang tsumutsukchak sa kanya gabi-gabi. Alam mo, gaganunin mo ba yun? Ilalabas mo ba yung kapangitan mo? Siyempre itatago mo yun. Anak ng tinapay talaga naman, oh. Mahirap sabihin. They would have to show proof, no? Hindi naman pwedeng ayoko yung tabas ng sinusulat nito, therefore infiltrated na sila ng China. Para naman kay Gabriela Parteles Representative Arlene Brosas, dapat imbestigahang mabuti ang sinasabing panghihimasok ng China nang sa gayon maiwasan ang anumang diskriminasyon sa mga Chinese. Kasi hindi lang naman Chinese. Sorry hindi lang Chinese kasi ang US nga nagtayo ng base sa loob mismo ng Saktamente! Ano na nangyari sa Intel funds nyo? Sabi ni Andre Nino, pinapamigay nyo kasing inuubos nyo kasi sa kakapamigay ng ayuda. May tama rin sinabi tong may tamang ito. Sabi niya, di lang naman Chinese ang naka-infiltrate sa atin eh. Nagugulat pa kayo na infiltrate tayo ng China. Puta, pinamigay nga natin yung siyam na EDCA site sa mga kano. Exactly my point. Yan yung punto ko. Walang reklamo tayo ng reklamo. Yung mga ONAX nandiyan na. Marcha na ng marcha sa sarili nating mga lupa. Hindi sila dun magmarcha sa bansa nila. O hindi ba? Tapos galit tayo sa mga singkit. Yan talaga tong mga kaparian natin, no? bansa natin. So that it goes for all, evidence-based and scientific-based. Eksakto, sabi ni Johnny Sumanga, only in the Philippines, walang top secret o confidential. Marites nga, bida-bida lahat. Puta ina, basta merong issue, ilabas kagad. Para silang alam mo yon, para silang tumbong. Kung ano yung ipinasok sa bibig dito sa tiyan, giniling nung tiyan, puta yun yung lalabas sa bibig nila. Takin mo, sabi daw ni Aimee, 25 na daw yan. 20, oh, grabe, ang dami. Diba? Ibig niyang sabihin, mahina ang intel ng US. Ba't nadamay US? 25 na daw ang basis. Ang dami nun, 25. Kung totoo yung benching ko, ha? Kung tayo na, alam mo, ngayon pa lang, dapat yung Amerika, gawin na tayong Amerika, parang awa nyo na. O parang awa nyo na, I am calling our friends
from the United States of America, please colonize us again. Please make us Americans. Diba? Please make us Americans. Sawang-sawa na kami dito sa mga leader namin ng mga tarantado. Oo, gawin mo na kaming Hawaii. Okay na kami. Wala namang problema eh. Kahit natawagin na tayong Amerikano eh. Oo, kahit nga China eh. Gawin na tayong Chinese. O the Filipino Chinese. O di ba okay na yun? Sige na. Ganun din naman eh. Diyos ko naman kayo. O sige, diretso natin sinasabi ni Brocha. Gawin. Huwag yung parang racist ang mangyayari. We don't want that, no? Ayaw din natin ng sino-hate. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ayun, so yun nga ang sinasabi natin na nako po. Talaga naman na umaatikabo. Oh, talaga namang kahindik-hindik itong balitang ito. Alam mo, sobra talaga yung mga nasa gobyerno natin, no? Hindi nila alam kung ano yung tama at saka mali, no? Alam mo, tayong mga walang pinag-aralan, tayong mga mahihina ang kokote. Minsan tayo pa nakakahuli sa kabubuhan nila, no? Ako nga pala ang hepe ng kasundaluhan. Ako ang pinuno ng lahat ng mga sundalo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na na-infiltrate na tayo. Tangina niyan, sabi ko nga, walang Joe naman talaga. Uy, puta, feeling naman si Sosimo. Chinese citizen kayo. O, ano sinasabi nito ni Sosimo? Chinese citizen kayo. Tapos, ano kami? Ano yan? O, sinasabi ni Sosimo, Chinese citizen kayo, American citizen kami. Ulul. Ang ina mo ha, gusto mo pa ng blondie ha. Tanga, hindi ka kasali. May iwan ka sa kuweba. Nakiki-American citizen ka pa, Sosimo. Sus! Hindi na. Diyan ka lang sa lusak. Diyan ka lang sa lupa. Huwag kang feeling kano, ha? Huwag kang feeling kano. Ang ina mo. Kaya pala. Ang ina lumabas din ang totoong kulay ng hampas lupa. Puta, gusto palang maging kano. Kaya naman pala puta to si Sosimo. Kaya naman pala panay ang Kaya naman pala panay ang depensa nito sa kano. Puta, gusto pala niya maging kano. Palakpakan. Anak ng tinapay. Oy, Sosimo. Punta ka na sa American Embassy. Baka naman puta, mukha kang ipis ha. Punta ka na sa American Embassy tapos mag-apply ka na dun. Sabi mo, gusto ko na maging Amerikano, ganon. Ang dami-dami pa sinasabi. Michelle Mangarin. Thank you very much, Michelle Mangarin ha. Mabuhay ka.